tagapagsalita. Amen. Kaya yung ating tagapagsalita, siya po ay bagong kasal. Kaya yun. Tawagin na po natin. Nawala na. Dito po, si Mother Joka. Ayan. Amen. Good evening po sa bawat isa. At tayo po ay tuloy-tuloy na magbasa ng salita ng Diyos. Buksan po natin ang ating Bible in Psalms chapter 116. Psalms 116 hanggang verse number 12. Tayo po ay tumayo lahat at salitan po nating basahin. So while reading the Word of God, maganda yung habang binabasa natin yung salita ng Diyos, is hinihimay-himay na natin siya sa ating mga puso. In verse number 1, I think sabay-sabay na nating basahin lahat. Wala nang responsive reading. Verse number 1, ready, read. I love the Lord because He hath heard my voice and my supplication, because He hath inclined His ear unto me. Therefore will I call upon Him as long as I live. The sorrows of death compassed me, and the pains of hell got hold upon me. I found trouble and sorrow. Then called I upon the name of the Lord. O Lord, I beseech thee, deliver my soul. Gracious is the Lord, and righteous he. Our God is merciful. The Lord preserveth the simple. I was brought low, and helped me. Return unto thy rest, O my soul, for the Lord hath dealt bountifully with thee. For thou hast delivered my tears and my feet from falling. I will walk before the Lord in the land of the living. I believe, therefore have I spoken. I was greatly afflicted. I said in my haste, all men are liars. What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? So, hanggang 12 lamang po. The writer of the passage of Psalms. The Psalms is book of songs ito. Ito ay awit. Ang nagsulat nito is no other than King David. Siya ang nagsulat. God is the author. And the writer is King David. So nakita po natin how afflicted, excuse lang, kinig lang tayo how afflicted David is, kung gaano ka-afflicted si David, and kung gaano ka-gracious ang Panginoon sa kanyang buhay. No, kaya the title of our message this evening, sino po sa inyo yung meron ng insurance? Pakitaas ang kamay. Lahat na sino may insurance? Wala kayong insurance? Ayun, may insurance, no? Permanent insurance and its endless benefits. Ayan ang gusto natin, no? Permanenteng insurance at walang katapusan na benepisyo. Tayo po muna ay mag-pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na kami po ay makapag-aral ng iyong salita, Panginoon. Dadalangin po namin ang bawat salita na maririnig po namin, Panginoon. Kayo po ang mangusap sa bawat Kristiyano, Panginoon. Hindi po ang aking sarili, hindi po ang aking personalidad, hindi po ako, Panginoon, ang makita, kundi ang salita mo, Panginoon. At patawarin niyo po kami sa aming mga nagagawang kasalanan at malaya po ang banal na Espiritu na gagawa ngayong gabi sa likod ng pulpitong ito, Panginoon. Itago mo lamang ako lamang ay instrumento, pero ang tunay na nagpapahayag ay ikaw po, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa aming mga nagagawang kasalanan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Permanent insurance and its endless benefits. Insurance means a practice or arrangement by which a company or government or even agency provides a guarantee. Well, from the word insurance, we want guarantee. Amen? Gusto natin, sigurado tayo sa insurance na ating pinapasok. No? It is a compensation for specified loss, damage, illness, or death in return for payment of a premium.
no? So it is a guarantee. In the Philippines, there are different insurance, no? Siguro ay magpo-promote na wala akong insurance, no? Sa Pilipinas, may mga life insurance. Meron tayo ditong PhilHealth, no? Diyan, umaasa tayo sa PhilHealth. Meron tayong ProLife, meron tayong St. Peter, meron tayong life insurance. Ano pa iba-ibang insurance natin? Meron tayong car insurance, meron tayong Strongholds, kung kayo ay familiar sa Strongholds. Yan, kasi SSS, yan ay insurance, no? Social Security System. Brethren, if something is being introduced to us, ito, piliin mo to, ito ang benepisyo nito, ito ang mangyayari sa'yo pag ito'y kinuha mo. If something nag-cope up sa ating mga mind, no, we will become interested to it. At number one na ating iisipin, ano ba benepisyo na makukuha ko sa bagay na yan? Kasi ang isang Pilipino, sabihin natin, ang isang tao, ay interesado palagi sa benepisyo. Hindi yan magpapakawala ng pera kapag wala siyang benepisyo na makukuha. No? Kaya nga, what are the benefits kapag ginamit ko yan? And sometimes, if benefits is not clear to us, hindi natin kukunin yung bagay na yan. No? Hindi natin bibilhin, hindi natin gagamitin, at hindi natin kukunin. Kasi gusto lang natin ay yung bagay na makapagbenepisyo sa atin. No? Kaya nga, we believe that our sure, kaya nga from the word insurance, pasensya na po yung konti, medyo paos po. Brethren, our sure insurance is God alone. Because of sin, tayo ay mapapahamak sa impyerno. Because of sin, tayo ay naging bondage of sin. Tayo ay mapapahamak. But if we put our faith in Jesus Christ, if we accept Him as our Lord and personal Savior, we will have an eternal insurance. No, binayaran na ni Kristo yung dapat na babayaran natin. Nababayaran dapat natin ito sa impyerno, pero dahil kay Kristo, siya na yung nagbayad ng ating kasalanan. What a privilege to be a member of that kind of insurance. Are we all saved? If we are all saved, we are all member of that insurance. I am officially insured by Jesus Christ. Amen. What a great blessing. No, wala ka ng monthly na iisipin na babayaran kasi you are secured by the Lord Jesus Christ. I am not against to any insurance. Maganda yung insurance. Kung kumuha kayo ng insurance, benefits po yan sa ating physical. Benefits yan kapag merong something nangyari sa atin, merong something hindi natin inaasahan at hindi natin gusto. No, yan ay physical insurance. Pero magkaiba sa eternal insurance na binigay sa atin ng Panginoon, which is our salvation. No, kaya nga po, spirit, alam naman po natin that spirit is always against the flesh and flesh is always against the spirit. That's why ang gusto lang kadalasan ng isang Kristiyano ay yung makakapag-benefit sa kanya physically and not spiritually. Because we are in this sinful body. No? Kaya nga, sometimes we choose physical pleasures rather than spiritual because gusto natin yung makakapag-benepisyo ng ating mga pleasures rather than spiritual things, no? And insurance means providing services that will be benefit to beneficiary. Insurance always provide its constant service that can be. So God's insurance, ito naman po ang kaibahan. God's insurance can be a benefit to our spiritual life. Lahat ng inaalok sa atin, gusto natin ay yan ba, sigurado ba ako na ganyan ang mangyayari sa akin? May napanood ako sa prank ng Wow Mali, no, meron silang mga samahan doon ng mga power. No, meron kasi doon, yung parang bakal siya, tapos naka-triangle dito sa ulo. I-try mo i-move, pikit ka, i-move mo, move din siya. May nararamdaman ka bang force? Meron. Sinod naman siya, gano'n naman siya ng gano'n. Nararamdaman mo na ba yung power? Oo, nararamdaman ko na po yung power. Itaas mo yung may power ba? Merong power. Pero ang totoo, wow, mali, prank lang pala yun. No? Pero, paniwalang-paniwala sila, no? Kaya nga, walang masama sa physical benefits pag hindi yan prank, no? Pero we introduce physical benefits, no?
Marami tayong iniinom na makakapagbenepisyo sa ating katawan. Ang gusto natin, benepisyo. Ano benepisyo makukuha ng katawan ko dyan? Anong advantage niyan? Ano ang disadvantage niyan? Sigurista tayo eh. Walang masama sa mga bagay na yan kung meron siyang magandang epekto sa ating physical. Pero ang nagiging mali ay kung puro tayo physical benefits, pero napapabayaan po natin yung ating spiritual benefits. No? Kaya nga po, in divine sense, insurance, Diyos mismo ang nagbibigay ng spiritual benefits sa Kanya, sa atin, na mga anak niya. Physical benefits, sometimes it's contrast to spiritual benefits. Kaya nga po in Galatians chapter 5 verse 17, ang sabi ng Bible, the flesh lusteth against the spirit. Kaya kadalasan sa atin, mas inuuna natin ang ating physical kaysa sa ating spiritual. Remember David, he was lost because of sin, but God still gave him benefits. He was lost in sin. Siya ay nahulog sa kasalanan. Siya ay na-depress. Nakita niyo po dito, si David ay nasa great affliction. Sabi ni David dito sa Psalms 116 verse number 3, the sorrows of death compass me, and the pains of hell got hold upon me. I found trouble and sorrow. But behind, sa kabila ng sorrow of death and nagkukompas kay David and pains of hell and got hold upon me, sabi ni David, still God gave him benefits. Kaya nga sabi niya in verse number 12, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? So number 1, ano po yung benefits na nakuha natin mula sa Diyos? Number 1, the gift of salvation. Dapat ito yung bagay na hindi natin pagsawaan, pag-usapan, is patungkol sa pagliligtas ng Diyos sa atin mula sa kapahamakan tungo sa buhay na walang hanggan. In Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. And Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. We are sinners. We are bound to hell. Pero salamat, merong Kristo na nagligtas sa atin, but the gift of God is eternal life. Kaya nga, the gift of salvation, number 1, binigyan niya tayo ng kaligtasan. Hindi natin deserve yan na maligtas. And then, ang benepisyo, letter A, we are called the children of God. Kapag ikaw ay anak ng isang mataas na tao, you are so privileged, talagang ipagmamalaki mo yan sa iba. Alam mo ba, ang tatay ko, si ganito. But the greatest blessing or the greatest benefits of Christian is he is called the children of God. In John chapter 1 verse 12, but as many as receive him, to them gave he power to become the sons of God. Tayo na ay napabilang na anak ng Diyos. What a great privilege and what a great benefit to be called the sons of God. Amen? Nagpapasalamat ba tayo sa Panginoon na tayo ay anak ng Diyos? Maraming anak ng mga tanyag na tao, maraming anak ng mga mayor, politicians, maraming anak ng mga artista, dala-dala nila yung apelido ng kanilang tatay, hindi sila nahihiya, pinagmamalaki nila yung kanilang tatay. How much more tayong mga anak ng Diyos? I am a child of God. Pero, kadalasan sa child of God, ay nagre-rebelde pa rin sa kanyang tatay. Like the prodigal son. Pero nakita po natin, kahit siya'y nagrebelde sa kanyang tatay, kahit siya'y nawala, kahit siya'y umalis, ay siya'y bumalik. At anong sabi sa kanyang tatay? Magkatay kayo, pasuotin niyo siya ng pinakamagandang damit dahil anak siya ng hari. Anak siya. Like the prodigal son. Not only we are called the children of God, but we have eternal life in heaven. No, kapag tinanggap mo ang Panginoon, tayo ay nag-aalok ng permanenteng insurance sa tao. Every time we win souls, inaalok natin sila ng permanenteng insurance. Kaya nga hindi natin pwedeng reserve yung ating sarili pagdating ng pag-share ng gospel. Hindi dapat natin ikahiya. Bakit? Ang sinasabi natin ay katotohanan. Regardless kung hindi sila makinig o makinig sila, as long as the truth ang tinabahagi natin sa kanila, wala tayong dapat ikahiya.
Wala ka dapat, sabi baka isipin ng tao, scammer ako, baka isipin ng tao na may mera ako. Kahit subdivision, pinapasok natin yan. Kahit yung guard medyo doon sa kabila, ay medyo iba yung dating, sinaway tayo. Pero salamat ngayon, gumagawa na ng batas yung ating mayor na pasukin yung subdivision na yan. Nabanggit yan last Tuesday na mapapasok na natin yung subdivision. Kaya nga, ang inaalok natin sa kanila is eternal insurance. And wala tayong dapat ikahiya. We have eternal life in heaven. Hindi dito natatapos yung pag-asa ng isang tao. Hindi dito natatapos ang ang benepisyo ng isang Kristiyano. We have eternal life in heaven. The thief on the cross, yung magnanakaw, maybe nawalan na siya ng pag-asa dahil siya ay nasentensyahan na ng kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ang pagbabayad ng kasalanan noon sa Israel ay pagkapako sa krus. Pero ang Panginoong Hesus, wala siyang kasalanan, pero inako niya yung ating mga kasalanan. And privilege na siya ay nakatabi niya ang Panginoong Hesus. Yung isa sa kaliwa, nireject ang Panginoon. Yung sa kanan ay inaccept ang Panginoon bilang tagapagligtas. Anong benepisyo ang natanggap nitong magnanakaw na ito? Ang kanyang benepisyo ay buhay na walang hanggan. Kaya nga po, we have insurance of heaven. And when we say insurance in heaven, meron tayong kasiguraduhan na makukuha natin yan balang araw. Amen? Letter A, we are called the children of God. We have eternal life in heaven. And letter C, we have access to God in prayer. What a benefit and what a great privilege to have the access in prayer. Magkaroon ka ng access sa isang kilalang tao. Grabe yung ating saya at ating ligaya. Alam niyo ba, nakausap ko si Brother Aaron Jan Bravo, isang mayor ng Imus Cavite. Congressman AJ. Pag nakakausap ka ng mga tao na ganyan, iba yung iyong pakiramdam. But what a great benefit if we have the access to God in prayer. Anytime, anywhere, pwede mo siyang kausapin. Pero sometimes, ang mga Kristiyano, nineneglect ang panalangin. Sometimes, nakakalimutan kausapin ang Diyos. No? Kapag mayroong problema, ang unang iniisip ng mga Kristiyano, sinong tao makakapag-comfort sa akin? Tapos pag hindi ka kinomfort ng isang tao na inaasahan mo, tatampo ka sa kasama mong yun. Tapos, kapag hindi umepekto itong tao na to, ito next naman tao na to. Nakita niyo po si David in that time, he encouraged himself. He encouraged himself. Kasi wala na siyang mapuntahan eh. Ang kausap niya lang naman dun, yung mga tupa niya eh. Alam nga namang kausapin niyo, encourage mo nga ako tupa. Anong gagawin nun? No, kaya nga, we have access to God in prayer, kaya mas lalong naging malapit yung relationship ni David sa Diyos. Dahil ang hinihingan niya ng encouragement ay walang iba kundi ang Diyos. Bakit? Pag humingi ka ng encouragement sa tao, sometimes pwede kang ma-discourage. Imbis na encouragement ang matanggap mo sa Kanya, madi-discourage ka. Kaya wala nang ibang access kundi ang Diyos. No? In Psalms chapter 116 verse number 2, what the Bible says, because He hath inclined His ear unto me, therefore will I call upon Him as long as I live. Kaya nga, in verse number 1, I love the Lord because He hath heard my voice and my supplication. Pinibigay ng Diyos yung ating mga pangangailangan. Sa time na tayo ay parang empty na, diyan pinapasok ng Diyos yung ating mga pangangailangan. Paano nga ba naman magpo-provide ang Diyos kung ikaw ay marami? Kaya nga, if there's something na nagiging empty sa ating buhay, God will perform another miracle in our lives. Kaya in Jeremiah chapter 33 verse 3, call unto me. Sabi ng Diyos, call unto me, and I will answer thee, and I will show thee great and mighty things which thou knowest not. Marami tayong hinihiling sa Diyos, pero yung answer niya is greater than we think. Na hindi natin iniisip, yun yung ibibigay ng Diyos, at mas greater pa sa iniisip natin. It is proven. Yan ay proven. Maraming beses na sa aming mga panalangin, sa aming family, sa aking asawa ngayon, na nakita namin yung
Nawala na tuloy. Nakita namin yung greatness, yung ano ng Panginoon, yung benefits. Yung benefit. Yeah, call unto me, and I will answer thee. No? Kinakabahan ako nung kami kasal na eh. Nung ikakasal, bago kami ikasal, kailangan natin ito. Ay talaga? Sige. Papansin niya, sige lang ako ng sige. Pero nagpe-pray na ako sa Panginoon. And then, bago yung kasal na yun, yung week mismo na yun, ang Diyos nag-provide ulit ng pangangailangan. Kaya nga, ang Diyos hindi nawawalan ng source, hindi siya nawawalan ng pangangailangan mo, ibibigay niya talaga. Kaya sabi ng aking father, as long as you serve the Lord will pay it. Wala kang gagawin. At dami namin iniisip, sige, gawin kaya natin to. Sabi ng Panginoon, ang iyong kaisipan ay hindi ko kaisipan. Ang gawin lang natin, tayo ay magsilbi sa Panginoon, mag-soul winning tayo, mag-discipleship tayo, and God will do the rest. And it is proven, hindi lang sa akin, maraming mga testimony. Bakit kung naging proven sa kanila, hindi magiging proven sa'yo, at hindi din magiging proven sa bawat isa po sa atin? Try God. Subukan mo. Ang Diyos, Jeremiah chapter 33 verse 3, ito yung number na kailanman hindi naglo-lost yung signal. Ito yung number na kailanman hindi nawawalan ng connection. Jeremiah chapter 33 verse 3. And then number 2, the goodness of God in our lives. Ano yung benefits na nakuha natin? Yung kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Maraming beses na, honestly, maraming beses naging masama tayo sa Diyos. Maraming beses na nirebelde natin ang Diyos. Maraming beses na hindi natin pinapansin yung conviction ng Diyos. Pero His goodness remains. The goodness of God in our lives. In Psalms chapter 23 verse number 1. Ano po ang sabi ng Bible in Psalms chapter 23 verse number 1? The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. Bakit verse number 3, He restoreth my soul? Because the soul, si David, alam po natin na siya ay na-broke. Siya ay na-broken. No, kaya ang benefit na nakuha niya sa Panginoon, is God of restoration. Kaya maybe ngayon ay feel mo ikaw ay sira, feel mo ikaw ay broken. Remember that God is still a God of restoration. Aayusin tayo ng Diyos. The goodness of God in our lives. But letter A, He provides our needs. But my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Actually, that verse refers to those brethren who support missionaries. If you support missionaries, sabi ni Apostle Paul, but my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Bago yung kasal, sabi ni Pastor sa akin, ikaw ang mag-access sa mga missionary natin na sinusuportahan. Ikaw ang mag-message sa kanila na ibibigay na natin yung pinagkatiwala sa atin ng Panginoon sa kanila. And then nakita natin, every time na nagbibigay tayo sa missionaries, ang benefits na nakukuha natin sa Diyos ay matindi. He provides our needs. Example natin dito is si Elijah. Siya ay fined ng mga ravens. Imposible na ang isang uwak ay magbigay ng meat and bread. Hamburger yun eh. Kung ipapadala kay ano yun, huwag tayo mag-sample. Kung ipapadala yun sa isang Kristiyano, maybe kalahati na lang, maybe ubos na. Pero ang Diyos ang nagpo-provide ng pangangailangan. Nakita natin si Elijah pa rin. Nung si Elijah, ikinuman niya yung widow woman. Sabi ni Elijah, widow woman, sabi ng aking Diyos, ibigay mo sa akin yan. Grabe naman si Pastor Elijah. Papasok sa bahay ko, manghihingi. Sa panahon natin ngayon, pag ganyan ang ginawa ng pastor, magagalit tayo sa pastor. Sister, ayan, ano nyo, akin na lang. No? Ano man din si pastor, Pero si Elijah, kinuman ng Diyos, sige, subukan mo. Kausapin mo yung widow woman para ibigay sa'yo yan. At hindi ko siya gugutumin. Sabi ng widow woman, nag-doubt pa siya, pag binigay ko to kay Elijah, wala na kami makakain. Last meal na namin to, mamamatay na yung anak
ako at ang anak ko. Pero binigay nila kay Elijah. Pero nung binigay nila kay Elijah, every time nagigising yung widow woman, merong laman yung kanyang jar. That's the miracle of God. He provides our need. Ano lang kinakailangan gawin? Sabi ng Bible in Matthew chapter 6 verse 33, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Do you want added? Seek first the kingdom of God. Do you want minus? Seek last the kingdom of God. Kaya nga He provides our needs. No? Yung isang delivery, laging on time. Pero ang Diyos hindi na de-delay ipadala yung iyong pangangailangan. Minsan nga yung delivery nalilate pa. At pag na-late yung delivery, galit na galit ka. No? Letter B, not only He provides our needs, but letter B, He comforts us in our brokenness. Siya ang ating comforter. The Holy Spirit is our comforter. No? In Psalms chapter 34, verse number 18, the Bible says, "The Lord is nigh unto them that are of the broken heart, and saveth such as be of a contrite spirit." Kaya sino dito yung broken-hearted ngayon? Malapit sa iyo ang Diyos. No, kung sino dito yung nabigo dahil hindi niya naabot yung kanyang pangarap, na-disappoint kasi meron siyang plano pero hindi niya nakuha, meron siyang mga gusto pero hindi niya nakuha, pero may greater plan ang Diyos, kaya lalapit ang Diyos. The Lord is nigh unto broken-hearted. Kung nafe-feel mo ngayon, you are lost. Kung nafe-feel mo ngayon ay parang durog na ang iyong puso, the Lord is nigh unto you. And a great privilege and what a great benefit na ang Panginoon ay lalapit sa iyo. No, kaya nga, He comforts in our brokenness. No? Parang yung yakap nung isang tatay sa kanyang anak dun sa prodigal son. Nung manumbalik yung kanyang anak, niyakap niya. At ganun ang mararamdaman ng isang taong broken. Ang isang taong broken, kahit sinong lapitan niya, ay parang hindi nagiging ano sa kanya. Kasi wala nang ibang kayang makapag-satisfy ng ating soul, kundi only Jesus can satisfy our souls. No? He sustained us with our foods, with our clothes. No? Alam niyo yung Israelites sa Exodus, sa book of Exodus, yung mga Israelites, ang dami nilang problema or ayokong gamitin term problema, pero ang dami nilang challenges na naranasan, but still God provide their needs. Paano mapapakita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan kung walang imposible na mangyayari? Kaya every time na merong imposible na nangyayari sa ating buhay, gustong kumilos ng Diyos. Kasi kung lahat ay smooth, kung walang challenge, kung walang thrill, hindi makakilos ang Diyos. Pero kung ang bawat buhay may challenges, mas lalo mong nakikita ang pagkilos ng Diyos every time na merong challenges sa ating buhay. Kaya nga po, number 3, the greatness of God in our weakness. Kapag tayo ay malakas, hindi makakilos ang Diyos sa ating buhay. I've gotten this well, hindi makakilos ang Diyos sa ating buhay. Pero kapag sometimes tayo ay empty, God's strength is always revealed. In 2 Corinthians chapter 12 verse 9, ano pong sabi ng Bible in 2 Corinthians chapter 12 verse 9? The Bible says, "And He said unto me, My grace is sufficient for thee." Ano po next? "For my strength is made perfect in weakness." Kapag tayo ay nangihina, God's strength became perfect. "Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me." If you want the power of Christ to rest upon you, kinakailangan malakas ang Diyos sa ating panghihina. No? The greatness of God in our weakness. Letter A, God lifts us when we fall. Ang Diyos pa rin ang nag-aahon sa atin kahit tayo ay nahulog na. Ang Diyos pa rin ang bumabangon sa atin kahit tayo ay hulog na. In Psalms chapter 37, verse number 24, ang sabi po ng Bible, "Though he fall, he shall not
be utterly cast down, for the Lord upholdeth him with his hand. How many times na na-feel natin na tayo ay hulog na sa isang bagay, hulog na sa isang sitwasyon, hulog na sa isang pagkakataon na parang hindi na tayo makaahon-ahon sa isang sitwasyon na yan. Pero remember the verse in Psalms, though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord knoweth what. God lifts us when we fall. Maybe yung iyong kasama, kapag ikaw ay na-fall, lalo kang mahuhulog, lalo mong mafe-feel na ikaw ay nababaon at ikaw ay parang malilibing na. Pero when God lifts you up, though he fall, he shall not be utterly cast down. Kaya nga po, in verse natin kanina, in Psalms chapter 116, verse number 6, ang sabi po ng Bible in verse number 6, the Lord preserveth the simple. I was brought low, and He helped me. Ako ay napabagsak na, pero siya pa rin ang tumutulong sa akin. God is like coach. Na kapag ikaw ay nasa training at ikaw ay nadapa, yung coach mo, siya pa rin yung mag-aahon sa'yo. Kahit ikaw ay nadapa, siya pa rin ang magbabangon sa'yo. God lifts us when we fall. God fills our emptiness. Diyos ang nagdadagdag, Diyos ang nagpapasagana ng ating kawalan. Psalms chapter 116 verse 7, ang sabi po ng Bible, return unto thy rest, O my soul, for the Lord hath dealt bountifully with thee. Pag sinabi po nating bountifully, sagana ang biyaya ng Diyos sa atin. Kaya kapag tayo ay nakaka-feel na ng emptiness, God will do a miracle. Tingnan niyo po sa Bible, nung sila ay merong isang kasalan, tapos kinakailangan ng wine. Remember, ang wine po dito, hindi po yan yung merong alcohol. Merong dalawang klaseng wine, yung alcoholic at yung pure grapes. Ang tutukoy ng Bible dito ay yung pure grapes na wine. So may kasalan doon at kinakailangan ng wine, pero walang wine na available. Sabi nila, wala. Sabi nila, empty. At si Mary ay alalang-alala na, walang wine, bakit wala? Empty na. Pero ang Diyos ay gumawa ng milagro. He turned water into wine. Kaya nga ang Diyos ay gumagawa ng isang milagro sa isang sitwasyon na hindi mo aakalain. Kaya pag mayroong isang sitwasyon na nangyayari sa buhay natin na parang hindi natin inaakala na mangyari, ang Diyos ay kumikilos. Ang Diyos ay nagbibigay ng sitwasyon na mafe-feel natin yung kanyang kapangyarihan. No? Not only that, pati yung nag-feed sila ng 5,000. Ano ipapakain natin? Actually, yung 5,000, hindi pa yun lahat. Babae lang po ba yun? Lalaki lang yung 5,000. Yung babae, 19,000 or 20,000 ng babae. Kaya grabe, 5,000, the feeding of 5,000. Ano sabi nila? Panginoon, ano ipapakain natin sa 5,000 tao na ito? At yung isa ay kumuha, ito yung isang bata, sabi ng disipulo, meron siyang 5 loaves and meron siyang 2 fishes. Pero anong sinabi? Anong ginawa ng Diyos? Maybe, pag nakita yun ng iba, tatawan, anong mangyayari sa 5 tinapay at 2 isda? Paano yan mag-multiply? Parang ganun yung ibig pakahulugan ng ganong bagay. Kaya minsan ginagamit ng Diyos ang mga ganong bagay para i-prove yung kanyang milagro. Kasi kung walang emptiness, walang i-feel ang Diyos. Kung walang emptiness, walang ilalagay ang Diyos. No? Kaya nga, pinupuno niya ito. And God shows His power in our weakness. Even Gideon sa ating shinare last time, Gideon ay merong 300 men, over thousands of soldiers. Grabe ang benefit ng Diyos. Kaya lastly, not only number 1, the gift of our salvation,
the goodness of God in our lives, the greatness of God in our weakness, and number 4, the grace of God. Ang biyaya ng Diyos. Psalms chapter 116 verse number 5. Ano po ang sabi ng Bible? Sinulat ni David, gracious is the Lord, and righteous, yea, our God is merciful. Ano ang ibig sabihin ng grace? Matindi ang pag-aaral dito pag sa word na ito. Grace means unmerited favor. Yung hindi dapat para sa'yo ay napasayo. Yun yung unmerited favor. Salamat sa grace ng Panginoon, literally. Romans chapter 5 verse number 20. Romans chapter 5 verse number 20. Ano pong sabi ng Bible? Moreover, the law entered the offense might abound, but where sin abounded, grace did much more abound. Kaya nga, we are not worthy of those benefits. Hindi tayo karapat-dapat sa benepisyo na nakukuha natin sa Diyos, the benefits of eternal life, the benefits to be called the Son of God, the benefits of ganito, maging Kristiyano, the benefits of reading the Word of God and applying it, the benefits of answered prayer. Hindi tayo karapat-dapat, pero pinakarapat-dapat tayo ng Diyos because of His grace. Hindi dapat sa atin yan ang pabor na yan. We are not worthy of those benefits because we are sinners. Tayo'y nakakalimot, but because of His grace, He made us worthy. Sino tayo para maging anak ng Diyos? Sino tayo para sagutin ng Diyos yung ating mga panalangin? Sino tayo para makakita tayo ng eternal life dun sa langit? We are like a dust. We are like rags. We are filthy rags in the sight of God. Marumi tayo sa harapan ng Diyos, but because of His grace, He rescued us. He made us worthy. But because of His grace, ano na yung ginagawa natin ngayon? What things you are going to render? Dito na papasok yung render. Ang ibig sabihin ng grace is parang scholarship. Scholarship na hindi mo pinaggastusan pero binigay sa'yo dahil ikaw ay naging scholar. No? Ano yung mga grace na binigay sa atin ng Panginoon? God gives us gifts and talents. No? Grace gives treasures and blessings. Kaya nga, in 1 Kings chapter 3 verse 13, basahin po natin 1 Kings chapter 3 verse 13. Ito sabi ng Bible, and I have also given thee that which thou hast not asked. Pinagkaloob pa rin ng Diyos yung bagay na hindi naman hiniling ni Solomon. And I have also given thee that which thou hast not asked, both riches and honor, so that there shall not be any among kings like unto thee all thy days. Kaya nga ang pangako ng Diyos sa magpapatuloy sa kanyang salita, sabi ng verse 14, and if thou wilt walk in my ways to keep my statutes and my commandments, as thy father David did walk, then I will lengthen thy days. Kaya nga, mga kapatid, what shall I render unto the Lord for all His benefits towards me? Na-topic natin kanina, yung mga benepisyo na nakuha natin sa Diyos, na hindi naman natin deserve na makuha, but what shall I render unto the Lord? Kapag ang dami mong benefits na nakukuha, mag-iisip kayo kung ano ipapalit mo eh. Kapag ikaw ay binigyan ng isang regalo, ikaw hindi ka mapakali, kakaisip, ano kaya ang birthday niya, malapit na birthday niya, ano kaya re-regalo ko sa kanya, ano kayang kapalit yung gusto kong maibigay sa kanya. Kaya si David ay nag-iisip, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Kaya tayo, maraming benefits binigay sa atin ng Diyos bilang isang Kristiyano, ano naman ang ating aksyon? What shall I render unto the Lord? Ito yung dapat pag-isipan ng isang Kristiyano, kung ano yung maire-render niya sa Panginoon. Actually, hindi natin kayang bayaran ang ginawa ng Diyos. Walang anumang salapi, walang anumang mga gawa ang kayang makapaghigit sa ginawa ng Diyos sa atin. Kaya lang tayo nagre-render sa Kanya to show our love to Him. In this passage, David is thinking on what
to render. And how about us? Ano yung ating naiisip na i-render natin sa Panginoon at ihahandog natin sa Panginoon sa kabila ng mga benepisyo na pinagkakaloob niya sa atin? Sometimes Christians are always looking for benefits but forgotten to render. Laging benefits. Ano makukuha ko? Anong mangyayari sa akin pag ganyan? Anong gagawin? Anong ginawa ko? Anong mangyayari sa akin? But we forgot to render unto the Lord. No? Kaya nga hindi lang tayo nagre-render sa Diyos dahil gusto natin ang babalik agad sa atin yung ni-render natin. Though ito ay given. Pero kaya tayo nagre-render sa Panginoon dahil ang daming benepisyo na ng Diyos na ginawa sa ating buhay. No? Ang daming benepisyo na. Kaya nga, ano i-render natin sa Panginoon? Our faithfulness to God. Our faithfulness is the one tool we can render unto the Lord. In 1 Corinthians chapter 4 verse 2, but I renounce. 1 Corinthians chapter 4 verse 2. Malapit na po tayo matapos. Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Ano pa po? In giving, no, sa ating pagbibigay. In Psalm chapter 116, balik tayo dun sa ating verse. Ano yung mga iniisip ni David na i-render sa Panginoon for all his benefits na nakuha niya sa Panginoon? In verse number 14, I will pay my vows unto the Lord, now in the presence of all his people. I will pay my vows in the presence of his people. No, kaya nga in verse number 17, I will offer to thee the sacrifice of thanksgiving and will call upon the name of the Lord. I will offer unto thee the sacrifice. What shall I render unto the Lord? Your faithfulness, your giving to the Lord must be rendered. Dahil maraming benepisyo. Yung widow's mites, alam natin, ang nirender niya ay kung titignan sa ibang tao, yan na yung pinakamaliit. Kasi nga, widow's mites lang siya. Siya ay mahirap lamang sa paningin ng iba. Pero sa Diyos, siya ay mayaman dahil binigay niya ang lahat. By serving, sa pagsisilbi natin sa Diyos, in Joshua 24 verse 15, but as for me and my house, we will serve the Lord. Ito dapat ang maging mindset ng bawat tao, lalo't higit ng mga ama ng tahanan, is to serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. No? Si Samuel, alam natin na siya ay inalay sa templo at si Samuel ay nag-serve sa Panginoon. Ano yung ating maibibigay sa Panginoon? What shall I render unto the Lord? Worship and thanksgiving to the Lord. Evangelism and witnessing. Kaya nga po sa ating conclusion, physical benefits are temporary. Physical benefits, hindi yan panghabang buhay. It is good, but it is not permanent. But spiritual benefits is eternal. Ano yung pinoprovide sa atin ng eternal benefits na ito? The gift of salvation, the goodness of God, the greatness in our weakness, and the grace of God. Kaya ang tanong sa bawat isa po sa atin, what shall I render unto the Lord for all His benefits towards me? Huwag tayo lagi mag-iisip, ano kayang kapalit ng aking ginagawa para sa Panginoon? It is given. Meron talagang reward ang Panginoon sa mga gumagawa sa Kanya. Pero sabi ng Bible, lahat ng benepisyo ay nakuha na natin sa Diyos. And what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Let us give Him faithfulness. Let us give our sacrifices, our service, our Bible reading, our worship to God, our thanksgiving. Time is approaching. Kung wala pa tayong na-accomplish as Christian, time is approaching. Ang benepisyo ng mundo ay may hangganan. Ang benepisyo na makukuha natin sa mundo ay merong endpoint. Pero ang benepisyo ng Diyos ay walang katapusan. Kaya huwag tayong mabubuhay para lang sa pansamantalang benepisyo. Hindi yan yung ating tunay na buhay. Walang masama kung ikaw ay nagre-rely sa ganyan dahil kailangan ng iyong physical. Pero kapag napapabayaan natin yung ating spiritual, yan ay nagiging masama. Kaya tumatanggap tayo at mamuhay tayo sa pansamantala, pansamantala rin ang balik sa atin. Pero kung tayo ay tumatanggap at namumuhay sa eternal things yung ating matatamo. Ano yung eternal? Yung joy.
Ano yung eternal? Yung kaligayahan. Yan ang panghabang buhay. Na kahit you are in the midst of suffering, merong something sa puso mo na nagbibigay ng hope. Merong kang pag-asa. Kaya nga, that's the grace of God abound in us. Permanent insurance and its endless benefits. Permanente ang insurance ng Diyos. Walang katapusan yung kanyang benepisyo. The question is, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Tayo ay manalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa mga benepisyo namin natanggap mula sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa kadakilaan mo po sa aming buhay. Thank you, O God, sa lahat ng mga bagay na pinakita mo sa aming buhay. Nakikita namin, sometimes we fall, sometimes kami po ay nasa affliction, pero sa mga bagay, sa mga pangyayari na ito, we see your greatness, we see your power, we see your glory, O God. E patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen. What a good message tonight. The endless benefits from God. Eternal benefits. Salamat po sa kabutihan ng Diyos sa atin. Sometimes we experience ups and down in our life.